Pagpatay sa staff ng isang universidad, kapulisan may lead na. Mahigit 3,800 nabigyan ng serbisyo sa medical, dental at surgical mission sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Barangay Assembly Day isinagawa sa Barangay San Pablo sa lungsod ng Tacoro. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Abril 8, taong 2024. Pagpatay sa staff ng isang universidad, kapulisan may lead na. Narito ang ulat. May mga anggulo na tinitignan at may mga person of interest na ang pulisya sa nangyaring pagpaslang sa isang staff ng Sultan Kudarat State University noong ika-3 ng Abril taong kasalukuyan sa boundary ng Ala River, boundary ng Purok 6, Barangay Biwang, bayan ng Bagong Bayan, lalawigan ng Sultan Kudarat, at Purok 3, Barangay Dansuli, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Julius Malcontento, hepe ng Isulan Municipal Police Station, kanyang sinabi na hindi pa nila sa ngayon mailahad ang mga detalye dahil sa mas pinapalaliman pa nila ang investigasyon upang masigurong mahuli ang suspect sa pagpatay sa biktimang si John G. Dasmariñas Imperio na naninirahan sa Purok Bagong Sikat, Barangay Calawag 2, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon kay Malcontento, na pinatay ang biktima sa saksak gamit ang isang kitchen knife na siyang ginamit ng suspect. Samantala, malaki ang paniniwala ng pamilya na kilala ng biktima si John G. ang pumatay sa kanya dahil sa magkasama ang mga ito. Sa ngayon ay hustisya ang hiling ng pamilya Dasmariñas Imperio sa sinapit ng biktima. Nagpaabot din ang kanilang pagkondena ang pamunuan ng Sultan Kudarat State University sa sinapit ni Imperio. Matatandaan na natagpuan na lang napatay si Imperio na nakalibing sa mga buhangin na may mababaw na tubig sa Ala River na may mga sugat sa ulo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Mahigit 3,800 na nabigyan ng serbisyo sa medical, dental at surgical mission sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Isang malaking tagumpay ang ginanap na medical, dental at surgical mission sa lalawigan ng Sultan Kudarat noong ika-4 hanggang 6 ng Abril taong kasalukuyan na ginanap sa Sultan Kudarat Provincial Gymnasium at Sultan Kudarat Provincial Hospital. Simula noong unang araw hanggang noong Sabado, ika-6 ng Abril taong kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga kababayan para makakuha ng libreng serbisyo para sa kalusugan. Sa inisyal na bilang, nakuha ng news team na nasa 2,802 ang nabigyan ng check-up para sa mga bata at nakakatanda. 66 naman sa talaan ng mga naoperahan at mahigit 100 naman ang nabigyan ng serbisyo sa ngipin. Ayon sa mga nakausap ng mga pinuno sa aktibidad, posibleng aabot sa mahigit 3,000 ang kanilang naserbisyuhan kung susumahin ang lahat ng bilang. Nagpasalamat naman ang Chuchi Foundation Philippines sa mga pumunta na nakakuha ng mga libreng serbisyo sa Sultan Kudarat Provincial Hospital at sa gobernador ng lalawigan na si Governor Dato Pax Ali S. Mangudadato sa tulong at suportang ibinigay sa aktibidad. Sa mga nakausap ng news team na ilang kababayan ay lubos ang kanilang pasasalamat sa mga doktor at sa pamahalaang palalawigan dahil malaking tulong para sa kanila ang nangyayaring medical, dental at surgical mission sa kanilang pangangailangan sa kalusugan.
Ang ika-262 Medical, Dental at Surgical Mission ay hatid ng Suji Foundation Philippines, kasama ang provincial government ng Sultan Kudarat at Soc Sergeant Masonic Foundation. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Barangay Assembly Day isinagawa sa Barangay San Pablo sa lungsod ng Tacoro. Narito ang ulat. Ginanap nitong Sabado, ika-6 ng Abril taong kasalukuyan ang Barangay Assembly Day ng Barangay San Pablo dito sa lungsod ng Tacoro na dinaluhan ng mga pinuno ng barangay at mga kabarangay na ginanap sa Barangay Gym. Sa aktibidad, dumalo si Police Lieutenant Colonel Brian Bernardino na kung saan sinabi nito na bantayan ang kanilang mga anak na kabataan dahil marami sa mga aksidente sa daan sangkot ang mga ito na pawang walang mga lisensya. At inayos na rin ang pagpapatupad sa curfew dahil marami pa rin ang mga kabataan ang lumabag na kung saan nasasangkot sa gulo at gang rape sa mga babae. Sa mensahe naman ni Ginang May Anhorlador, isa sa kumatawan kay Tacloban City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, inimok naman ito ang mga dumalo na lumapit sa Tatap Center kung may mga kailangang gamot o medikal at maging maaga sa pag-coordinate kung sakaling branded ang gamot. Nagbigay naman ng pananalita si Public Employment Service Office Manager si Ginoong Alan Freno na ayon sa batas na libre ang pagkuha ng requirements sa unang kuha ng mga naghahanap ng trabaho at bukas ang kanilang tanggapan sa mga problema at kailangan lalo na sa mga OFW. Nagpaabot rin ang pagbati si Executive Secretary Hernani Fermo na ang administration ni Mayor Lechoncito handang umagapay sa mga barangay. Sa pananalita naman ni Punong Barangay Jesse Rivera Sr., binida naman ito ang mga programa at proyekto sa ilalim ng kanyang administrasyon, sabay pasalamat sa mga kasama sa barangay at mga kabarangay na patuloy na sumusuporta at naniniwala sa kanya. Dumalo sa aktibidad sina City Councilor Honorable Ralenta Busaris Bernardo at Honorable Bernardino Umadhay Jr. Nandoon sa aktibidad ang barangay kagawad na si Honorable Bradley A. Jacob, Honorable Edwin M. Carvajal, Honorable Randy L. Kasama, Honorable Rowena V. Castillo, Honorable Manuel G. Vidal, Honorable Merly D. Flores at Honorable Merlinda D. Grande. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.